Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa napansin ng ilan kay Chinita Princess mga kakipi. So ano nga ba yun mga kakimpaw? At maloloka kayo dito sa malalaman nyo mga kakipi. Kaya tumutok po kayo hanggang dulo ng ating update. At syempre patungkol po dito sa ginawa ni Paolo Avellino. Pero bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako tayo sa pagbabasa ng komento ng ating pong mga subscribers tungkol sa mga previous update natin mga kakimpaw. Bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita. So, narito nga ang comment na napili natin for tonight. Shoutout po kay Miss Annalyn Hicap. Maganda rin gabi sa inyo and sampo ng inyong pamilya at sa inyong anak. Maganda rin gabi. Good evening, Gandara. Isa lang ang sagot dyan. Hindi ka malulugi. Sobrang blessing ang mapupunta sa iyo pag Kimpaw ang pelikula. Pero sensya na. Totoo man at hindi. Sila, maarte at malakas tayo kay Lord. Sinabi ko naman sa inyo hindi na nga bibitawan ni Paulo yan. May excite ako sa movie nila. Ingat Gandara, maulan, Kimpaw forever. Kaya nga madam, nakakatakot kayong kulog ngayon mga kakipi. Grabe, napaka maulan pa rin. Pabago-bago ang panahon. Kanina mainit na pero ayan na naman siya. Umuulan na naman mga kakimpaw. Buti ba sana kung katulad noon, nakapag umulan, okay lang, masaya pa, naliligo pa tayo, pero ngayon nakakatakot na. Grabe, konting ulan, baha po agad. Ang dami rin pong nakukuhang sakit sa baha, mga kakimpaw, diba? Hindi na rin kasi talaga malinis, mga kakipi. So, ayun, ingat-ingat po tayo. Samantala, tungkol naman sa movie nila Kim and Paolo, sigurado po talagang kikita yan, mga kakimpaw. Kimpaw fans pa lang, kikita na ang pelikula nila. So, what more pa, mga kakimpaw, diba? Kapag dadagdagan pa ng mga casual viewers, kasi sa nakikita ko, mga kakimpaw, makakatch din po ang attention ng mga moviegoers sa title pa lang po ng pelikula nila Kim and Paolo Avellino. So, sobrang excited na po ako and wish them both a good luck mga kakimpaw talaga. Samantala, sabi naman ni Miss Edna Rubio, maganda ring gabi. Huwag sana ninyo sige i-bash si Kim. Hindi ako naniniwala na buntis na yan. Ayaw ni Kim magbuntis nang wala pang kasal o pasagasa. Hindi siya kasal. Siguro buntis siya, siguradong kasal na siya. Sana lang huwag paaasahin ni Pau dahil ang oras ay sayang. Daming nagkakagusto kay Kim or may gusto kay Kim. Makapili si Kim ng lalaking true love si Kim. Matino si Kim, hindi yan papayag na anong tuto na yan? Natuto na yan si Kim. And maraming salamat sa komento Miss Edna Rubio. And ayun na nga, kung sakali man daw buntis si Chinita Princess, isa lang ang ibig sabihin. Kasal na si Kim. Kasi hindi na po magpapabuntis o magpapasagasa si Kim nang hindi pa siya kasal. At saka wala naman pong problema. Nasa tamang edad naman na po sila mga kakimpawa. About naman kay Paolo Avellino, yan ang dalangin nating lahat. Wag na po niya sasaktan ang puso ni Chinita Princess. Sana siya na talaga yung the one, siya na talaga yung Mr. Right na hinahanap-hanap ni Kimi, di ba? Ngayon naman, dumako po tayo mga kakimpaw dito po sa matinding level nila Kim and Paolo Avellino. Ayun, kasabayan na po nila na pinag-uusapan ang iba pang
sikat na artist mga kakimpaw sa ibang bansa. Huy, grabihan na Korea and iba pa mga kakimpaw dahil sa pagkakapanalo po nila ng kanila pong mga awards sa SDA at IMBC. So, ayan yun, yung mga kapantay ng Kim Pao. IU, Byun Woksu, Kim Chu, and Paula Avellino. Grabe, di ba? Trending, kasamahan ang mga Korean actors. Huy, sinong hindi kikiligan yan mga kakimpaw? Abay siyang tunay. Lagi pong pinag-uusapan at laman ng social media ang pangalan ni Kimi and Paolo Avellino. Samantala, speaking of Kim, dahil sikat na sikat at mainit siyang pinag-uusapan ngayon, isa po dito ang usaping live-in ni Chinita Princess. Sa kanyang pananaw, mahalaga ang commitment at respeto. Hindi naman sa ayaw ko ng live-in. Pero ako, mas kampante ako kung kasal muna. Gusto ko yung sure na at alam kong doon patungo ang relasyon. Abay, tama naman talaga si Chinita Princess, di ba? Date to marry si Kim, ibig sabihin mga kakimpaw. Meron talaga siyang respeto sa kasal, mga kakimpaw. Ano po, sabi pa niya dito, ang mahalaga kay Kim ay malinaw ang commitment, may respeto at tiwala, matatag na pundasyon at direksyon sa relasyon. Kaya sana si Pao, pakita niya kay Kimi na mayroon po siyang direksyon sa relasyon nilang dalawa ni Kim at hindi pastime lang mga kakimpaw, 'di ba? Sana ay may klaro siyang direksyon sa relasyon nilang dalawa ni Kimi. Naniniwala naman po ako na date to marry din po ang isang Paolo Avellino. And abangan na lang po natin nga ang kasalan na yan, mga kakimpaw. Samantala, sabi naman dito, pansin nyo din ba? Parang nangangamatis ilong ni Kim. Huy, teka lang, grabe naman, walang preno mga kakimpaw. Parang nangangamatis ang ilong. Alam naman natin yung ganyang term mga kakipi, ano? So, klarong-klaro sa atin kung anong ibig sabihin ng nangangamatis ang ilong. Kaya naman, grabihan naman sa nangangamatis. 'Di ba mga kakimpaw? So, ito yung latest appearance si Chinita Princess sa It's Showtime. At wala naman po akong nakikita ditong nangangamatis ang ilong. Pero na lang siguro kung sa sobrang pagmamanifest mga kakimpaw, iba na yung nakikita natin kay Chinita Princess. So, napakapayat na ni Kimi dito. Parang, talagang puyat at nagbawas si Chinita Princess talaga mga kakipi kasi mas slim siya ngayon dito mga kakimpaw, although maluwag pa rin yung suot niyang damit, pero malapit na sa crop top mga kakimpaw at i-flex ang kanyang tummy. Well, very pretty naman po si Chinita Princess. So, bakit kaya nasabing nangangamatis ang ilong ni Kimi, no? Parang hindi naman tumamula-mula, parang hindi naman paga, mga kakimpaw. Pero alam po nating lahat, ang ibig sabihin niya nangangamatis, ibig sabihin puntis, mga kakimpaw at lalaki. Yun yung pangitain, di ba? Lalaki kapag ka nangangamatis ang ilong. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa picture ni Paula Avellino, kuha po sa isang Zoom po ata to meeting mga kakimpaw. And based sa atin nasagap ay with his fans to, mga kakimpaw lanjas. And makikita nyo nga dito na may hawak-hawak na beer si Paula Avellino. And dati pa naman to mga kakimpaw. Hindi na po umiinom ngayon si Paula Avellino. Kaya nga binabalikan to nung iba kasi nakikita nila yung grabing pagbabago sa buhay ni Paula Avellino mula nung makasama niya si Chinita Princess. Sabi nga dito, super layo ng Paula Avellino noon sa ngayon. Good job. Dito pa yung 2021 pa pala no mga kakipi. Paula Avellino on a Zoom call with his fans, Paulonatics, and was also spotted drinking a beer from Philippines called the Red Horse. So, 2021 pa pala to mga kakipi.
Pero hindi na nga po umiinom ngayon si Paolo Avellino. Siyang tunay na napakalayo na ng Paolo. Ang ganda talaga ng impluwensya ng isang Chinita princess. So, hindi po siya naglalasing ha. Like, kung ano pa man, hindi po nagpapakalasing si Paolo Avellino. It's a Zoom meeting. Parang siguro celebration nila yan with Paulo Natics mga kakimpaw. So, yun lang po muna ang ating update guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod pa natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.